it as, as a master? Did you expect it to win na palangka? Of course, hindi ka man magpasa sa palangka without hoping na madaog, di ba? But Oo, tanan man kita nag-hope nga magdaog sa yes, palangka. exactly. Kaya mo na yung nagapasa ka gani, di ba? Oo, Para, yeah, oo. can you tell me about, sir, the technicality of Sige. writing? Um, Miss Bino, ako kasi, I don't know with other writers, but this is me, no? Amo ni ako ng proseso, no? Para sa akon, ang writing doesn't begin with when you get a pen and then write down on a piece of paper or computer or laptop and mag-start ka typing. Writing doesn't start there, no? Para sa akon, writing begins with the moment you conceive the story in your mind. No, so kung mayroon na dasang gamay nga idea sa utak mo, na matamat na siya develop, dira sa sulod sa imong ulo, part na siya sa writing process naton. No, so dira na siya kumbaga ang akong favorite nga term kasi una mahilig mo sa kape galing na ano ako na desensitize ako because of too much coffee. No, so mahilig man ako sa kape sa una. Ang favorite term ko gid nga ginagamit is to percolate sa balaan ay sa imong utak, no? So may idea ka for a story and then it percolates in your head, no? Sometimes kadugay ang percolation, sometimes dali lang man, no? Kung sobrang inspired ka gid kag super eager ka gid to write the story, agad-agad no nakukuha mo kompleto na nimo buong-buo ang kwento. Pero what I'm saying is the writing process for me begins in that particular process no of conceiving the story. And pag iluwa mo na siya, kumbaga pag insuka ko na siya sa papel, usually kompleto na siya. And the utak process will usually take me wala man nagapareho kung kisa gani kung eager ka gid magsulat dali lang no. Pero kung gusto mo gid sang ano sang padalman mo gid sang pinanumdum, usually ang inang mind process ko will take from 3 months to 6 months to more than a year ang pinanumdum mo inang istorya before pa nimo siya ilapat sa papel no. And after that, kung feeling ko do hinog na siya ang istorya sa kon ulo, I usually make an outline first. No, nagahimo ana sa outline kung paano ko siya plastaron ng istorya, paano ko siya umpisahan, ano nga point of view ang gusto ko. Nahilig ako sa first person point of view, Miss B, kasi i-share ko sa inyo, no, kay ikaw mahilig ka man magsulat. Ang rason nga nahiligan ko gid ang first person point of view, kay hindi bala kita nga mga Bisaya, mahilig ta mag-istorya, mga lola nato, no, mga lola ta nanamian kita magpamati sila sang istorya nila. Kag kita man sa mga French ta mahilig man kita mag-istorya. So that's the first person point of view. It's very culturally rooted no nga kita yang nag-istorya halin nga sa tawo, halin sa perspective sang isa ka tawo. And ang isa pa ka reason nga manaila man ako sang first person point of view because it's a good way for you to practice restraint, no? Ang ginatawag natin nga restraint in writing is kasi when you're a first person storyteller, kung first person narrator ka, you don't know what's happening inside the minds of your characters, no? Hindi ka man si Lord nga pwede ka kasulod sa utak nila, alam mo kung anong ginapanumdum nila, hindi ka man manghuhulak, nga pwede mo paktun ang sasulod sa ulo nila. Kaya kung first person ka, you are forced to actually describe your characters more. Kaya ang basis mo ang sa nakikita mo lang visually, physically, ang nakikita mo sa ila. So dira na nagahalin dayon ang emotions nila. That's how you describe it also. We're back, Miss B. Sir, continue lang, sir. Oo.